Morning po. Tuloy po natin yung Grindahan Kakanin food review. For today, Keto-fied Muron Suman. Yan. So yan po itatry ko today. No? Basahin ko po muna yung ingredients. So bali dalawang food product po ito na magkasama. Yung suman at saka I would assume itong muron. Ito po yung sausawan or sauce na sinasama po sa suman. No? So yun din po sa muron. Ang nutrition facts po niya, calories 186. Ang total net carbs po nito is 2.34 grams. So pasok po siya rin sa 5 grams na personal preference ko. Meron po siyang dietary fiber, 3.6 grams. Total fats, 18.33 grams. Protein na 1 gram. Sugar alcohol, 20.42 grams. So ang ingredients po niyan, yung sauce na yan, coconut milk, butter, santan gum, psyllium hull, monk fruit, erythritol, cacao powder, MCT, pink salt, and peanut. Yan, may kasama pa po siyang peanut. Yung suman naman po, ang nutrition facts po ni suman, ang calories 226. So, 1 piece lang po kasi 2 pieces po yung kasama sa pack or sa tub. Ang total net carbs po nito is 3.09 grams. So, pag pinag-combine po natin si sauce at saka yung suman, nasa 5 grams po siya. Meron po siyang dietary fiber na 5.82 grams, sugar alcohol na 20 grams, total fats 67 grams, protein 1.4 grams. Ang ingredients po ni suman, coconut milk, all-purpose cream, monk fruit, erythritol, desiccated coconut, santan gum, psyllium hull, and butter and pink salt. So yun po. So kumuha na po ako ng blood sugar reading. Currently 113 po. Of course, through the OTI CGM po yan. Kainin ko po yung 1 piece lang po na suman. And then I'll add a little sauce. Tapos I'll be back after 2 hours and we'll see kung may gagawin po ba siya sa blood sugar ko. Reminders lang po, huwag pong mag-aanli. Always eat in moderation. Di po ako doktor. So whenever in doubt, konsulta po kayo sa doktor ninyo. And yung results po ng mga review na ginagawa ko, it may vary. So huwag niyo pong i-expect na yung resulta sa akin is magiging kapareho po ng resulta sa inyo. So yun lang po. Have a nice day. Conclusion na po tayo dun po sa kinain kong suman 2 hours ago. So nag-start po yung blood sugar ko 113. First hour, bumaba po siya 110. And then on the final hour, second hour, 106 po yung blood sugar reading natin. So obviously, hindi po flat yung chart sa CGM. Instead, pababa po siya. So from 113 hanggang 110, and then 106 po yung final blood sugar reading. Ang recommendation, obviously, pwede po siya. Wala po siyang problema kung kakainin niyo po siya. Pero you have to take note na 2 servings po yung nakalagay sa tub. So, isang suman lang po yung kinain ko. Always remember, best if you could eat desserts or mga treats na ganito, after eating a full meal na low in carbs, high in fiber, high in protein, and may konting fats. So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.